What's up guys? So, meron nga palang binigay sa akin smartphone yung company na pinagtatrabahuhan ko. It is this, the Samsung A15 5G. So, I got this phone for 5 months already. 5 months na rin ako sa company. Medyo bago pa. And syempre, pag nakakatanggap tayo ng cellphone, i-review natin. And check natin kung napapaisip ko yung bumili ng gantong Samsung phone. Baka mabigyan ko kayo ng insight as I have already used this for 5 months already. Let's go! Okay, so una sa lahat, yung Samsung A15 5G. First impression, ang ganda nung kanyang design. Actually, pare-parehas na nga sila, yung A-series, yung S-series sa likod. Nakikita nyo, yung linear na pababa na camera sa likod. Siyempre yung kanyang flat edges. Yan. Halos nagkakaparehas na sila. Mga phones ni Samsung. Siguro good thing kasi kung ikaw yung medyo kipit sa budget or gusto mo lang ng isang Samsung phone na hindi ka naglalabas ng around 40,000, 50,000 pesos. Elegant looking yung kanilang mga budget phones. Hindi mukhang cheap. Kumbaga. Plastic yung likod niya pero mukhang may premium feels, kumbaga. Sa mga gilid niya, ayan, makikita nyo, meron siyang yung kanyang fingerprint sensor sa power button. Hindi siya sa screen. Yung mga volume buttons. Sa kabila, ayan, ito naman yung kanyang SIM eject, SIM tool, SIM. Lalagyan ng SIM. Pero naman sa ilalim, merong USB-C, merong single bottom facing speaker, and syempre, headphone jack na yung mga, kahit mga mid-range phones, wala na. Ang pinagkaiba lang neto sa mga phones na premium, kahit sabihin natin premium phones ay sa harap. Yan, the screen. So, yeah. Meron pa rin siya notch and medyo thick bezels, lalo na sa chin side. Pero it's not a bad screen. It's a 1080p screen, 6.5 inch size, 800 nits brightness. Medyo mababa. Ako, I'm a dark mode person, pero dahil medyo mababa yung brightness nito, naka-light mode ako. Para syempre kahit nasa arawan ako, nakikita ko pa rin yung content ng phone ko. Meron na rin siyang 90Hz refresh rate sa phone. Still more than the 60Hz ng base iPhone models. So, medyo makakaramdam ka ng smooth experience lalo na kahit sa mga yan. Simple-simpleng pag swipe lang or pagbubukas ng apps. So, medyo mabilis siya tingnan. For the specs naman, MediaTek Helio G99 processor, octa-core processor. Meron ng 4GB or 8GB RAM option. Yung sa akin is the 4GB RAM. Meron ding 128GB of storage or 256GB storage option. Meron siyang 5G, dual SIM, pero nung nakita ko sa site na may mga spec list, hybrid daw. Di ko sure kung ano ibig sabihin nun. Siguro eSIM yung isa. Pero chinek ko rin kasi yung SIM card tray niya. Iba nga yung lalagyan ng isang SIM. Parang ang kakasya lang is the micro SD. Yung nano SIM, maluwag. So, di ko alam kung paano may sasaksak pag gusto mo ng dual SIM dito. O sabi ko nga, okay naman yung phone na to. Mga basic apps, calls, text, internet surfing, media consumption, lalo na yung screen. Okay naman. Then, sa pag-navigate, kadalasan kasi ng phones ngayon, yung mga swipe navigation. Ako, naka-button ako dito para medyo fast feels pa rin kasi pag naka-swipe, may tendency na minsan may delay, may lag, may stutter, and hindi may iwasan dito yun sa ganitong phone. Maybe because it's the 4GB variant, ewan ko lang sa mga 8GB variant kung
mas mabilis. Siguro naman mas mabilis kapag 8GB variant yung phone. Pero, yun nga, medyo magkakaroon ka na ng problema sa ganun. Pero kung sanay ka naman sa mga gantong phone, hindi na problema yun. Ako kasi, yung current Android phone ko, which is the OnePlus Nord CE3 Lite, haba na pangalan. Smooth siya, 120Hz, so mas mataas dito. And sobrang smooth niya, minsan nga, sumusobra pa yung mga mga actions, mga pag-navigate ko sa screen. Pero ito, okay naman, tolerable naman. Yun lang sometimes, lag, stutter, delay. Pero tolerable. Now, ang tanong, can this game? Enemy contact. Changing mag. Yes, it can game, pero wag lang tayo mag-expect ng mga high graphics sa ganitong klaseng mga phones. And yun nga, kung gusto mag-game sa ganitong klaseng phone, go get the 8GB RAM, wag yung 4GB. Baka mahirapan, mabigatan yung si Samsung A15 natin. Now, kung meron akong marirecommend sa phone na to, yun ay walang iba kundi ang camera. Meron siyang 50 megapixel na main camera, which is a wide camera. May 5 megapixel ultra wide and 2 megapixel macro camera dun sa kanyang rear camera system. Sa harap naman, meron siyang 13 megapixel selfie wide camera. Wala siyang OIS, sabi dun sa website ni Samsung, pero merong video stabilization. Yung highest video resolution naman na pwede mong ma-record is 1080p at 30 fps. Meron din siyang 10 times zoom option. Ewan ko lang kung para saan mo gagamitin yun. Itong camera ni Samsung A15, sinurprise ako actually. Maganda yung makuha ng pictures, actually even better dun sa personal Android phone ko, the OnePlus. Around 3,000 to 5,000 pesos yung difference nila in price. Mas mahal syempre si OnePlus. And ayun, good for casual taking of pictures and videos, not for the content creation side, pero it's good. Lalo na kung, yun nga, work phone lang naman. Pwedeng-pwede na si Samsung A15 5G. O nga pala, battery din, sobrang recommended tong phone na to. 5,000 mAh capacity ng battery. Easily sa gamit ko, 5 to 6 hours screen on time. Pero maybe because puro mga work apps lang naman yun nandito sa phone na to, hindi ko pa siya na-try as a power user talaga. Ang social media ko lang dito, Facebook and Messenger, then more on the Microsoft side na. And yung usage ko, yun, more on picture takings lang sa site and mga text. So, siguro kaya din ganun yung battery consumption ko. Ewan ko lang kung ano yung maging battery consumption niya once I use this as a daily driver talaga. Now, ang problema ko lang sa battery ng phone na to ay kung gaano kabilis siya mag-charge. Kasi sabi niya, meron daw tong fast charging at 25 watts.
Ewan ko kung dahil hindi ko gamit yung original na charger ni Samsung, which can be bought separately. Pero meron akong charger ni OnePlus. Fast charging at 67 watts. I don't know why this phone took 2 hours para lang ma-charge. So hindi siya nagfa-fast charging. I don't know. Maybe it's because hindi siya swap. But yun. Hindi siya nagfa-fast charge. Yun lang yung gripe ko doon. But then, still an awesome battery. Now for the price, yung phone ko ngayon, based sa website ni Samsung, this 4GB RAM, 128GB storage model is at 9,990 pesos. I think it's priced pretty well naman for this specs and this phone. Pero meron din yung 8GB model na kailangan mo lang magdagdag ng 4,000 pesos. So it's 13,990, which I think will be a better performing phone than this one. So, would I be recommending this Samsung A15? Yes, and a bit of hesitantly no. Okay, yes, kasi it's a great phone kung bibilin mo siya as a casual phone, backup phone, or tulad niya sa akin, work phone. So, it complements well lalo na sa mga basic functions. Pero as a personal phone, siguro dahil medyo kapos sa budget, okay na rin, decent enough. That's it. Bibilin mo tong phone na to for the camera and not for the performance talaga. Very good, surprisingly, camera. Pero nasa decent to mid performance. Siyempre, kung ako sa'yo, bilhin mo na yung 8GB RAM model. Huwag mo nang bilhin tong 4GB. Wag. Lalo na kung gusto mo kahit pa paano makapag-games ka. Wag. No, not this phone. And sabi ko nga, why hesitantly no? Kasi I had some issues with it. Lalo na sa pagdating sa mga ghost touches. So yeah, nagkaroon ako ng issue with ghost touches on this phone. Actually, twice. For twice. Kaya medyo nasa sideline ko tong phone na to. May times na hindi ko talaga siya ginagamit kahit sa work. Dahil sa ghost touches problem to. Literal na gumagalaw siya mag-isa. Hindi lang siya yung basic touches. Literal na parang akala mo may ibang kumokontrol ng phone mo. And that's why I am hesitant to use this phone. Pero I've been using it for weeks now straight at work. It's completely fine. Sana hindi na lumabas yung issue. And I have read na rin kasi sa Reddit na meron ding issues, other users that have issues with it, ghost touches on this phone. But other than that, it's a pretty good phone. So that's about it. That's my review about this phone. Sabi ko nga, ayos na phone to. Let me know kung gusto nyong gamitin ko to as a daily driver. If you want me to use it extensively, kung ano talaga yung maging full impression ko sa phone na to, yung recommended ba talaga. Pero for the basics, maybe I have covered it all up. Nasa inyo na rin kung bibili nyo itong phone na to. So, this is Anakin and see you next time.